Okay na? Okay. Yan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po'y nagkatipon, Lord. Dalangin po namin ang inyong pagsama. Panginoon, bigyan mo po kami ng pagkaunawa upang mas lalo po naming maintindihan, Lord, ang iyong salita, Panginoon. Ngayong umaga, Lord, punuin mo po kami ng kagalakan, Lord, ng wisdom po na nanggagaling sa inyo at sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Okay, so welcome back, disciples. Palakpakan naman natin ang Lord. Ito na ang last lesson natin sa Module 1. So hanggang Module 89 pa tayo. Ang dami. So Module 1. At for me, ito ang pinakamahalagang module. Kasi foundations po ng faith natin. So, you being here is really amazing kasi marami po tayong natutunan at matututunan pa na kagamit-gamit po sa ating ministry. Alright. Okay, so, ano nga ulit yung title ng Module 1? Basahin po natin. 1, 2, 3. Beginning of our spiritual journey. Okay. We are on a spiritual journey. Alright, so before we proceed, never mind nyo na lang yung lesson 7. Ito ay all lessons recap. Okay, naku, tignan natin kung sino yung mga nahanginan na. Guys, kung hindi ako ang instructor ngayon, nakalimutan ko na rin ang iba dito. So, it's a tie, no? Tingnan natin. All lessons recap. Tingnan natin sino yung makakarami. Kada maling sagot, bawas sa hiwa ng minudo mamaya, ha? O sa mga nanonood, ha? Sumagot kayo. O, yan na. According to lesson 9, magbigay daw ng isang new. New identity. Ay. Ano? Oh. New ways. Heart. New spirit. New identity. Ay, inulit mo lang yan, Gab. New person. Sakto, 7. Yan. New identity, new heart, new spirit. Uy, hindi new church, no? Grabe kayo. So, ayan daw po yung binibigay nung bagong buhay natin kay Kristo. Our new life and identity in Christ. Ayan, 7. Pakikat mo yun, kuya. Kaya ang dami mong kinakat palagi. According to lesson 1, ito na. What is the vision of LOT and Church? 1, 2, 3, go! Grabe naman yan! Vision. Worshiping, praying, ay, nako. Ayan na. Vision yan, ha? Ano naman yung mission ng church? Disciples of all nations. Yes, to make disciples of all. Tandaan nyo ang mission natin, yung Great Commission, okay? To make disciples of all nations. Kaya Lord of the Nations. Yung minsan yung iba natatypo sila, Lord of the Nation lang, walang S. Dapat may S, kasi yun ang mission natin. Ano pa? Bagal naman ang laptop ni Daddy Nis. According to lesson 3, ayan. Nako, ngayon, natatahimik na. Greek word that means to miss a mark. Nako, kinote yan ni Tete Lestay. Baka, ano. To miss a mark, meaning, kuya, lesson 3, di ba sa'yo to? Nagkalkal ako kanina. Sabi ko na, makakalimutan natin yan kahit ako eh. Hammer, tema. Yeah. Kunyari naalala nila, di talaga ala. Sabi no, may nakita ko, pero hindi talaga ala. Yeah. Ito, according to lesson 7, the Greek word soteria means salvation. Siyempre, last week, last ano. Ito, tama. In a spiritual sense, ha, ang salvation. Yan ang candy yan. Ito. The Greek word that means nature of God, life of God, and eternal life. Zoe. Very good.
According to lesson 3, what is the penalty of sin? Death. Wag na kayong maghintay na sumagot yung katabi nyo. According to lesson 4, part 1, what is the meaning of God's grace? Unmerited. Evil. Unearned. Unearned. Spontaneous? Yes, unmerited and undeserved. Yes. Isama niyo po yung gift of God. Wag lang unmerited at unearned. Kasi ano ba yung unearned na yun? Ano ba yung unmerited na yun? Dapat kasama yung gift of God. Yan. According to lesson 6, ayan. What is the first step in restoring our relationship with God? Ano daw yung first step? Read the Bible. Restoring? Accept. Tao ba to? Tao ba to? Bagay ba to? Repentance. Diba? Hihingi ka ng tawad. Yun yung unang step para, ma-restore ang relationship with the Lord. Yeah, blank is the source of grace. God. Thank you, Lord. A blank is not a license to sin. Ano to? Grace. Ay, ang galing. Nakikinig. Pero hindi siya ganong sure kasi hindi malakas. Kung malakas yan, sure siya. Ayan. Now, we're ready for lesson 10. Kayo ha, ang dami niyang nakalimutan ha. Ayan. So, ang lesson 10 po, ang kanyang lesson title is Comprehending Church. Ano nga yung ibig sabihin ng comprehending? Understanding the church. So, it will serve as an eye-opener and correct our misconceptions about church and the word church, no? So, it will lead us to see the greater truth and essence of the church, yung importance ng church, as well as our purpose as members of it. So, makikita mo daw yung importance ng church sa buhay mo at sa buhay ng community, at mas makikita mo yung purpose mo bilang member. So, yun po yung comprehending church. Okay? So, ang objective po natin is to become familiar with every activity we engage in at church. So, its importance and purpose. So, as a result, Christians will comprehend the significance of participation. So, mas maiintindihan mo yung importance ng pagpa-participate. Hindi ka lang a-attend lang. Okay? So, yan yung objective natin for today. So, ayan, ang ating lesson outline, define natin ang church, understanding the church purposes, connecting through church fellowship, experiencing church worship services, and belonging to a local church community. Pero una sa lahat, stop muna. Lahat tayo dito, di ba? Umattend na ng church, ma-attend na ng Sunday. Huh? So ngayon, stop muna, ang POV mo ngayon, ganito. Kung wari, tumatay ka sa public CR, tapos nakita mo may tracts about salvation, at binasa mo. Tapos pag uwi mo ng bahay, nag-pray ka sa Lord at nag-ask ka na, Lord, gusto kitang makilala. So, anong una mong gagawin? Tatawagan mo yung tao na alam mong Christian. So, itong si friend, dadalhin ka sa church nila. At yun yung first time ever mong umattend. Siyempre, hindi ka pa familiar. Diba? Hindi mo pa alam. First time mo pa lang. So, ngayon, ganun yung POV natin. First time mong umattend ng Sunday service. Okay? Hindi mo pa alam yung paano yung program and everything. First timer, ha? Yun ang POV natin today. Hindi nyo pa alam. Okay? So, let's go. So, first of all, i-define muna natin kung ano ang church. Di ba? Kasi madalas naman natin yung marinig. Kung ano, sabihin mo, tara, puntang church. Tara, church tayo. Di ba? So, understanding and knowing what the church means will help us understand the purpose as part of God's family. So, mas mauunawaan natin. Kasi po, ang isang bagay na nauunawaan mo, isang bagay na naiintindihan mo, nagkakaroon ka ng purpose doon. So, it will guide new believers. So, kagaya na sabi ko kanina, ang POV nyo ngayon, ikaw ay new believer. First time mong a-attend. So, mas maunawaan mo kung ano yung Sunday service, ano yung church. Eventually, hopefully, you will take part. Diba? You will participate.
So, una, ano daw yung, what the church is not? Ano yung hindi ibig sabihin ng church? Una, hindi siya building. No? Hindi siya lugar. Hindi siya organisasyon. Hindi siya denomination. That's why, sabi ko nung bago-bago po itayo, yung nag-meeting tayo na gawin nating church building when we are referring to a place. Okay? When we are referring to the place, church building ang term na gamitin natin para hindi malito ang tao. Okay? So, hindi siya lugar, hindi siya building, hindi siya organisasyon, hindi siya denomination. Okay? Yan. What the church is, unang-una, called out people. So, hindi siya lugar, siya ay grupo ng tao. Okay? So, ang ginamit po na word sa church, ang Greek po niya is ekklesia. Ekklesia ni? So, ibig sabihin po ng ekklesia, called out. Okay? Yan po ang Greek word niya. So, it means people who are called out by God. Sabi po ng 1 Peter 2:9, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light." So, the fact that you are inside the church, kasama ka dun sa called out people na yon. Saan tayo galing? From darkness. Diba? Tinawag ka into marvelous light. Okay. Pangalawa, community of believers. Komunidad siya. Or body of Christ. So, ang church daw po ay group of believers, all connected like parts of a body with Jesus as the head. Okay? So, think about this. Ang church daw po parang buong katawan. 'Di ba? Si Christ daw po yung head natin. 'Di ba? Nag-iisip ako kanina kung paano ko siya ihahambing sa katawan ng tao. So, na-realize ko, nakakapag-drums ako. Alam niyo po ba, ang drums, iba-iba ang ginagawa ng kamay, ng bawat hita. Iba-iba. Kada meron silang iba't ibang ginagawa. So, yung beat nito, magkaiba dito sa ginagawa nito. Iba yung ginagawa nito kasi ito pang snare to, tong left hand. Ito, pang hi-hat, o kaya pang toms. 'Di ba? So, magkakaiba-iba sila. Pero, may harmony. Bakit? Ito yung nagko-command. Yung brain. Kahit magkakaiba-iba sila ng ginagawa, magkakaiba-iba sila ng purpose, dahil yung brain, yung head, ang nagko-command, may harmony. 'Di ba? Taas nga po natin yung kamay natin, yung dalawang kamay, ganon. Yan. Pwede bang sabihin ni left hand, ayoko nga. 'Di ba? Titigil siya kapag pinatigil nino? Brain. Ng head. 'Di ba? Pero hanggat inaalaw ni brain, hindi pwedeng tumigil. Why? Kasi ito po ang head. At si Christ po yung head. Every one of us has unique gifts. 'Di ba? Sabi nung camp, meron tayo lahat gift. And once we operate on that gift, mas nagiging effective po tayo. At wag po natin kakalimutan na we are in a community of believers. Lahat tayo may iba-ibang gift, lahat tayo may iba't ibang purpose dun sa komunidad po na yon. Amen? So kung hindi ka para sa leadership, wag mong ipilit kasi baka pang evangelism ka. O kaya naman, hindi ka pang teaching, pang preaching ka pala. O kaya pang missions ka pala. 'Di ba? So, mas nagiging effective po tayo kapag nagfa-function tayo dun sa purpose natin. Kagaya ni mata. Ano ang purpose ni mata? Vision. Hindi mo siya pwedeng gawing pang-amoy. Di ba? Hindi siya effective. Di ba? Kung ngari, nakita mo sa TV o kaya sa My Day ni Ate Sas, may gourmet tuyo. Hindi mo naman siya maaamoy kahit na-i-imagine mo yung amoy ng tuyo. Di ba? Kasi ang mata ay para sa vision. 'Di ba? Ganun po tayo. Magkakaiba-iba ng gamit. Magkakaiba-iba ng purpose because we belong in the body of Christ. So, everyone has a unique gift. And
all work together for God's plan. Yan, sabi ng 1 Corinthians 12:27, now you are the body of Christ and members individually. Yan. Pangatlo, we are God's people. The church is made up of people who believe in Christ, serve Him, and show His glory to the world. So mind you, believe in Christ, serve Him, and show His glory to the world. Hindi po pwedeng isa lang. Why? Kasi believe in Christ, even demons believe in Christ. 'Di ba? Kailangan naniniwala ka, naglilingkod ka, at nadadakila siya sa buhay mo. Amen? Nakikita. Amen? Even our life po, maaaring darating ang time, di na, siguro mga 100 years from now, di man lang malalaman ng generation na yun na nag-exist tayo. Pero yung ginawa natin para sa Panginoon, it will echo. Amen? So, yun po yung church, no? We are God's people. Yan, sabi niya dito sa verse 10, who once were not a people but are now the people of God. Amen? Who had not obtained mercy but now have obtained mercy. Dati tayong hindi people of God. Dati tayong hindi kinahabagan. Pero ngayon, tayo ay people of God na, tayo ay kinahabagan na. Amen? So, 4, yan, Christ's bride. So, kahit lalaki, sis, bride ni Christ, yes, because we are part of the church. So, inihahambing po siya bilang bride ni Christ. Amen? So, merong personal relationship with Christ. Ang church, hindi mo pwedeng ihiwalay kay Christ. Lagi silang magkasama. Amen? Yan. Sabi ng Ephesians 5:25, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Diba ganun yon? Sa mag-asawa, binibigay ng lalaki ang sarili niya para sa babae at ganun din ang babae. Ganun po ang church. Binigay ni Kristo yung sarili niya para sa atin at ganun din dapat tayo sa Kanya. Okay, yan. Number 5, Temple of the Holy Spirit. The church is where God's Spirit lives, both collectively and in individual believers. So ito pong katawan natin, individually, ito po ay temple ng Holy Spirit. Collectively, the church is also the temple of the Holy Spirit. Now question, kung tayo po nagkakagatan, nagsisiraan, walang pag-ibig at walang unity, how can that be a temple of the Holy Spirit? Amen? Amen? Manahimik. So, ang church po, temple of the Holy Spirit. Always remember that your brother and your sister is the temple of the Holy Spirit. So, kung wala pong love inside our church, hindi na siya temple ng Lord. Paano magsistay ang Holy Spirit kung walang pag-iibigan? Amen? So, always remember that. Ayan. 6, local and universal church. The church can be small, kagaya nito. Halos home group pa lang tayo, di ba? Hindi pa tayo malaki. Or large, all believers everywhere. So, ang church po is tayo at lahat po ng mananampalataya sa buong mundo. Shout out dun sa sit-in nating taga-JIL. Wala siya ngayon. So, ang JIL, LOTN, CCF, lahat yan, church ng Panginoon. Amen? That is the church of God. Okay. Jesus promised to build His church and nothing can stop it. Kaya, pa masakit. Ayoko na dyan. Hindi naman na-appreciate yung ginagawa ko. Alis na lang ako. Sorry to say, kahit umalis ka, hindi mo masastop ang gagawin ng Lord sa church niya. Amen? He will build it. Ibang tao ang gagamitin niya kung ayaw mo. Amen? Yan. So, yun po ang meaning ng church. No? So, we are defining the church. Number 2, understanding naman yung purpose ng church. Okay? So, the church exists to glorify God, build up believers, and serve the world. Acting as the body of Christ here
on earth. So, ang church po, nag-exist siya una, parangalan ang Panginoon. And then, build up believers. Nagbi-build po tayo ng mga marami pang believers. Amen? At naglilingkod po tayo sa world or sa kapwa natin. Amen? Yan. So, tayo po yung visible representation ng body of Christ here on earth. Okay? So, ang purpose daw po ng church, una, ministry to God. Unang-una yan, wag po natin kakalimutan. Ano yung ministry to God? To worship Him. So, kaya kapag Sunday service, merong praise and worship. Amen? Yun ang unang-una sa lahat. The church praises and honors God through singing, teaching, thanksgiving, at marami pang iba. So, ang Sunday service po, everything ay tungkol sa pagbibigay ng glory sa Panginoon. Amen? Sige po, pwede niyo pong i-note yung mga Bible verses. Okay na po. Next is ministry to believers, sa kapwa mo mananampalataya. So, isa po sa mga purpose ng church is to minister sa mga believers. Ano yon? Discipleship. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon, tayo po ay nagdi-discipleship. Tayo po ay nagbi-build up ng mga disciples pa. Ano bang ibig sabihin ng disciples? Followers of Christ. Diba? So, the church helps believers grow in faith and live like Christ. So, ang goal po natin, present every believer mature in Christ. Lahat tayo ay mag-mature. Hindi ka lang attender. 10 years ka ng attender lang. Diba? Lahat po tayo ay mag-mature in Christ. Okay. Pangatlo po is ministry to the world, evangelism and mercy. That's why may mga VBS po tayo. 'Di ba? May mga evangelism, may mga Bible study, may mga crusades, meron tayong mga gift giving, charity works, because isa po sa mga purpose ng church is to minister to the world. Amen? The church shares the good news of Jesus and shows God's love to all people. Hindi po tayo namimili. Okay? Okay, so mabilis lang. Pangatlo, connecting through church fellowship. The church provides a community of support, encouragement, and growth for believers. Okay, so nagpo-provide po tayo ng community na nagsusupport sa isa't isa. Kumbaga, in other words, support system. Amen? So, kapag ang member po nangangailangan ng prayers, nangangailangan ng encouragement, dapat nandyan po ang church to support them. Amen? And also growth for believers. So, ang fellowship po, merong dalawang dimension. Una, yung vertical fellowship. Ano yung vertical fellowship nito? Ito, pataas. So, ibig sabihin, you to God. 'Di ba? Fellowship with God first is essential before we can truly connect with other people. So, ito po yung dapat mauna before ka makipag-fellowship sa ibang tao kasi dapat tama yung relasyon mo sa Panginoon or tama yung vertical relationship mo sa Panginoon. Why? Kasi yun yung magiging reflection kung paano ka makipag-fellowship sa ibang tao. So, ang key verse po natin, paki-note po ito, 1 John 1 chapter 1 verse 3. Our fellowship is with the Father and His Son, Jesus Christ. Nilagay ko ba? Hindi siya nilagay. Next, horizontal naman, horizontal fellowship. Fellowship with other believers creates a deep bond of love, support, and service. So, yung fellowship po natin sa mga kapwa natin, believer, kailangan may deep bond of love, ng suporta, at ng service. Pinaglilingkuran po natin yung kapwa natin, believers.
Yan. Ito important po yung key verse. Pakilagay din po. Hebrews 10:25. Yan. So, do not stop meeting together. Basahin ko po, nilagay ko yan. Tinagalag ko kasi parang mas gusto ko siya ng Tagalog. Sabi niya, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon or malapit na siyang bumalik. Yun po ang ibig sabihin ng araw ng Panginoon. So, hanggat hindi pa bumabalik si Kristo, let's not stop seeing each other. Amen? Palakasin po natin ang loob ng isa't isa. Why? Kasi pag mag-isa ka lang, mabilis kang manghina, mabilis kang ma-deceive, 'di ba? Parang para siyang baya kapag sama-sama nag-uumapoy. Pero kapag humiwalay ka, mabilis kang mamatay. Yes. Yes. Kaya importante po yung pagtitipon. Amen? So, napapalakas ang loob ng isa't isa. So, ayan yung kanina. Yung vertical relationship with God. Yung horizontal, yung relationship natin sa ibang tao, sa ibang believer. So, yun po yung 2 dimensions ng fellowship. So, important points po natin. Being part of a church is not optional. Hindi ka pwedeng mag-choose. Ay, ayoko ng church kasi toxic lang yan. At least kung ako lang mag-isa, sarili ko lang iniisip ko. Hindi po ganon. Hindi po siya optional. So, believers are called to community. Even nung time ni Jesus, nagtitipon-tipon sila. Nung time ng mga apostles, nagtitipon-tipon sila. Saan madalas? House to house, di ba? Sa mga upper room, sa mga bahay ng mga believers, kung saan-saan, nagtitipon-tipon sila. So, we are called to community. So, Christ and the church are inseparable. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi sila pwedeng paghiwalayin. So, how we relate to Christ shows in how we relate to His church. Kung paano yung relasyon mo kay Christ, nagiging ganun yung relasyon mo sa Kanyang church. Amen? Obedience in fellowship brings blessings. Wow. Amen? So, gusto ko pong idikdik sa atin, no? Si Christ po, He is perfect. But His church is not. Dahil tayo yon. Dahil tayo, kahit gaano ka nakatagal or gaano ka nakalalim, nagkakamali ka pa rin. Nagkakasala ka pa rin. So, kung nasaktan ka ng church, huwag kang lumayo sa church, huwag kang lumayo kay Christ. Amen? Kasi ang Lord, si Christ, siya lang yung nag-heal. Siya lang yung nagme-make perfect dun sa church na yon. Amen? So, without Him, walang sense ang lahat ng bagay. Amen? Yan. So, ito naman, reasons to join church fellowships. Nung college po ako, meron kaming mga cell group. Ang nagpasimula nun, yung mga senior archi students na mas mga nauna sa amin. So, isa po doon, tago natin siya sa pangalang Kuya Migs. He is very, maalam sa Bible, sa Word of God. Pero isa ito sa nakita kong mali. Ayaw niyang umattend sa church. Why? Kasi ang sabi niya, I am the church naman eh. So, hindi ko na kailangan umattend ng church. Tama ba yun? Mali. Una, tama yung sinabi niya na siya ay church individually. Amen? Pero, mali yung ayaw niyang sumama sa community of believers. Why? Kasi nagkakaroon ng pagkakamali. So, malalaman natin kung bakit kailangan nating mag-join sa church fellowship. Okay? Sabayan niyo ako. Number 1, corporate worship. 'Di ba? Yung corporate worship, tayo ay umaawit, nagpupuri, nagpe-pray sa Panginoon ng sama-sama. Ginagawa niyo po ba yon sa bahay personally? Yes, dapat. 'Di ba? Yes, personally. Pero okay din, dapat din nagawin natin siya ng sama-sama. May personal ka at meron kang corporate na worship, 'di ba? So, pangalawa,
Fellowship and community. Ayan, share experiences, di ba? Share ka ng mga pinagdaanan mo, nakakapag-testify ka na nagiging encouragement sa kapwa mo, nakakasuporta ka sa kapwa mo at nasusuportahan ka rin ng kapwa mo, and nag-grow kayo together. Yan, isa po yan sa reasons kung bakit kailangan nating umattend ng church fellowship, kung bakit kailangan nating mag-join ng church fellowship. We grow together. Amen? Pangatlo, growth and accountability encourages spiritual maturity and helps believers stay faithful. Isa po sa nakita ko dito sa kay Kuya Migs, maalam siya, matalino siya, at marami siyang alam sa Bible, pero walang spiritual maturity. Sad to say, after many years, nawala din siya sa church, na deceived din siya. Sa huling pagkakaalam ko, if I'm not mistaken, talagang totally wala na. So, nakakalungkot po, no? So, without church fellowship, nahihirapan tayong mag-grow on our own. Di po ba? Parang halaman, iiwan mo lang ba siya na bahala ka na mag-grow, tinanim na kita. No, kailangan may nagdidilig, may nagkukultivate para mas mag-grow siya. And also, kailangan may accountability. Amen? Kunyari po, dito sa atin. So, kung nakita natin, nagkasala si Gab, sinong magkukorek sa kanya kung siya lang mag-isa? Sinong magsasabi sa kanya na, uy, mali yung ginawa mo. Mali yung sinamahan mong tao. Hindi tama yung pinasok mo. Walang accountability. Kasi siya lang mag-isa eh. Di po ba? So that is very important. So isa po sa role ng church is to correct and to rebuke one another. Because there is accountability. So, tayo po ay accountable kay Gab. Pag nakita natin na nagkamali siya tapos hinayaan lang natin, accountable po tayo sa Panginoon. Darating ang time, hahanapin siya ng Lord sa atin. Anong ginawa mo? Nakita mo, yung kapwa mo, yung kapatid mo, wala kang follow up, wala kang rebuke, wala kang correction. Naligaw siya ng landas. Di ba? So, isa po yan sa mga reasons kung bakit kailangan natin mag-join ng fellowship. So, may accountability. 4, learning God's Word, to hear and understand Scripture to build faith. Yes, natututo tayo ng God's Word sa ating personal devotion. Importante po yan. Amen? Pero, mas natututo rin tayo kapag may nagturo din sa atin. Di ba? Na mga pastors and leaders kapag nahayag yung Word of God sa atin. So, that is also important. 5, prayer. Yan. Provide strength, guidance, peace, and comfort. Madalas po yung may mga nagchat na pakisali po ako sa prayer. May job interview ako ngayon. O kaya naman, may pinagdadaanan po ako. Nung isang gabi po may nag-message sa akin. Sabi niya, pakipag-pray mo naman ako. Galit na galit ako ngayon. Gano'ng kadalas na may nagpapa-pray over ng ganon sa atin, di ba? Kung hindi ka po pinagkakatiwalaan ng taong yon, hindi siya magsasabi ng ganon. Hindi siya maglalakas loob na humingi ng prayer. Kasi vulnerability niya yan. So, the fact na nagtiwala siya sa'yo na nagagalit ako pag pray mo naman ako. Di ba? That is the church. That is fellowship. Amen? So, it provides strength, guidance, peace, and comfort. Pero, wag po tayong magiging enablers. Ano yung enablers na yon? Kung sinabi niya, nape-persecute ako, pero alam mo na hindi siya nape-persecute. Kasalanan niya kung bakit siya nandun sa sitwasyon na yon. Wag mo sabihin, ay, kawawa ka naman. Kawawa ka naman, di ba? Ang tawag doon, tinolerate mo siya at in-enable mo siya. So, dapat, sige, pagpe-pray kita, pero kailangan i-check mo rin ang sarili mo. Baka naman may ginawa ka talaga. Di ba? So, ayan. Guidance. Ayan, kasi strength, guidance, peace, and comfort. May po, apisan mo nga apisan. Di ba? So, kailangan may guidance pa rin. So, yan po yung mga reasons to join church fellowship. So, pang-apat naman, experiencing church worship
services. Ito na, first time mo ngang umattend. So, wala ka pang alam. So, a worship service is when believers gather to praise God. Yan, tayo po yung nag-gather, nagpe-pray, nag-give, nag-share ng mga testimony at nakikinig po ng God's Word. So, understanding po itong mga activities na to helps new believers participate meaningfully. Kasi po, kumare, first time mong umattend, hindi mo naiintindihan ba't kailangang itaas yung kamay, mahiyain ka. Di ba? Hindi mo naman naiintindihan. Ano ba yan? Tradition lang ba yan? Or culture lang ba yung umiiyak sila? Natatouch lang ba sila? Di ba? Kaya bakit kailangan po magbigay ng pera? Pera lang ba to? Di ba? So, pag new believers ka, hindi mo naman naiintindihan. So, kaya kailangan po nating maunawaan so we can participate meaningfully. Kasi maniwala kayo sa akin at hindi. May mga nag-give dun sa offering box kasi nahihiya lang sila na sila lang yung di tatayo. Di ba? So, when we understand these things, may meaning na siya sa atin pag ginawa natin. Okay? Yan, yung days of worship. So, most daw po ng mga churches, lalo na dito sa Philippines, including ang LOTN, ang worship po natin is more kadalasan sa Sunday. Okay? Sunday service. So, yung iba may mga Sabadista, di ba? Sabado naman yung ano nila. So, hindi ko alam kung ano ang ano doon. But sa atin po, usually Sunday. So, following the early church who met on the first day of the week, the day Jesus rose from the dead. So, yung pinagmulan po nito, yung mga apostles, di ba? Early church, yung mga nauna sa atin, dun sila usually nagmi-meet together. First day of the week, Sunday. Okay? Pero it doesn't matter po, no? Kung anong day. Yun lang yung usual. Ay, hindi Sunday yan. Ayokong umattend dyan. Ano yan? Hindi po ganun. Alam niyo po, sa LOTN Hong Kong, meron pong Monday group, merong Tuesday, Wednesday. Kasi po, usually ng mga workers natin sa LOTN Hong Kong, mga kasambahay. So, depende po kung ano yung day ng off nila. So, sila yung magkakasakasama. Di ba? Siyempre, yun yung off mo. So, di ba? Kahit anong day, it doesn't matter. So, usual lang dito sa Pilipinas. Yan. Okay, so, sa Sunday service, meron tayong praise and worship. Anong ginagawa natin dyan? Kumakanta tayo ng mga awit, spiritual songs, together as commanded in Scripture. So, ito po yung biblical expressions of praise, di ba? Yun nga, yung sabi ko, nagtataas ng kamay, di ba? Usually po, ang ibig sabihin pagtataas ng kamay is surrender, di ba? Surrendering to God. Kaya, just giving praise to the Lord. Tapos, pumapalakpak, di ba? Ano pa? Yung sumasayaw, di ba? Tumatalon ka. Ano ba yung kanta last week? Malayang sumigaw! Di ba? So, yan po yung mga expressions ng praise. Pero mind you guys, hindi po hindi siya sumasayaw, hindi siya tumatalon ng exaggerately sa harap, o kaya sumasali doon sa mga trend na di ba? Yung mga ganun, nagla-line-line sila, tapos hindi po ibig sabihin na hindi sila nagjo-join doon, ay hindi na sila nagpupuri. Okay? So, sabihin mo sa sarili mo, huwag kang judgmental. Huwag kang judgmental. So, hindi ibig sabihin na magkakaiba-iba tayo ng expression, hindi na siya nagpupuri. Sila lang ng Lord ang may alam. Amen? So, focus on ourselves. Yan. Ano pa? Parts ng worship service to. Prayer. Yan, no? A service without prayer is spiritually powerless. A church without prayer is powerless. Amen? Wala pong power ang lahat ng ito. Even ang preaching, kahit gaano kaganda, kung walang prayer. Amen? Ano ba yung mga common prayers sa isang Sunday service or worship service? Yan, opening prayer, prayer for newcomers, yung kapag may bagong attend, before and after ng preaching, offering, di ba? Pag offertory, o kaya exhortation on giving. Ano pa? Closing prayer. May IP po bang nakalagay? Wala. Hindi siya part ng
service. So, kasi nga naman, first time mong umattend, tapos biglang may nagtatangs dyan, biglang may nagpapalayas, nagka-cast out, di ba? So, may takutan ka, di ba? Matatakot ka kung biglang-bigla na lang may naggaganon. So, usually, unless the Holy Spirit tells us to do so. Diba? Kasi pag ang Holy Spirit na mismo ang clearly nag-command, kahit first time ka, hindi ka matatakot. O yan. Ano pa? Testimonies. Diba? May mga nagpapatotoo. So, ang testimonies daw po, kaya part siya ng Sunday service kasi nagpo-provide siya ng encouragement sa kapwa. Minsan, parehas pala ng situation, o kaya naman, similar yung situation. Tapos, biglang may magpapatotoo. Di po ba? So, it glorifies God and serve as a form of evangelism dun sa mga baguhan pa lang. Di po ba? Na, ay, pinagaling ako sa cancer ni Lord. Wala man akong pantustos sa mga pangkimo ko. Tapos, di mo alam, meron ka palang similar situation sa crowd. And na-encourage sila. Amen? So, yan. Ang proper conduct daw po pag sa testimony is to listen respectfully. Makinig, wag makipagdaldalan. Yan. D, giving, offertory. Ayan, exhortation and giving. So, believers give tithes, offerings, first fruits, or sacrificial giving as worship. Giving is a form of worship. So, magkakaiba-iba daw po yung giving natin. Depende kung ano yung ano natin sa Lord. May time po na ang command sa akin ng Lord is sacrificial giving. Anong ibig sabihin ng sacrificial giving? Yung wala ka nang mabibigay, wala ka nang gagastusin, pero narinig mo. Sabi ng Lord, ibigay mo. That is sacrificial giving. Amen? Pero usually, tithes, offerings ang binibigay. Di ba? Minsan naman, first fruit. Anong ibig sabihin ng first fruit? Nung bata si Bong, ang nilagay niya sa first fruit, apple. Sinulat niya apple dun sa, yung line na may gano'n nung bata siya. So ano pong ibig sabihin ng first fruit? Kung mare, first job mo. Lakas! Ang lakas! First job mo. Di ba? Kung mare, nag-desire ka sa heart mo, Lord, itong unang sweldo ko, gusto kong i-offer sa'yo. Binigay mo ng buo sa Lord. That is first fruit. Amen. May friend ako, sa may pabanlag siya, na nirefer siya ng kapatid niya, second job. Alam niyo pa magkano kinita niya sa second job niya na yon? 34,000. Finursed fruit niya lahat sa church nila. Amen. Nakaka-bless, no? At nawa, maging inspiration to sa atin na mag-desire din ng ganon. Amen. First fruit, ibibigay mo sa Lord. Yung unang ani mo. Di ba? And then yan, sacrificial giving. Yan yung mahapde. Yung walang-wala ka na, tapos biglang maririnig mo sa Lord, oh, ibigay mo na yung nag-iisang 500 mo dyan. O kaya yung nag-iisang 50 mo dyan, ibigay mo na. Yung seed faith ba? Oo, meron din ganon, seed faith, no? Meron kang pinagpipray sa Lord, di lang nasulat dito. Yung seed faith naman, makikita natin yan dun sa, papel, di niya yata binabasa yun eh. Yung seed faith, yung meron kang pinagpipray sa Lord. Kunyari, Lord, gusto kong makakilala sa iyo yung tatay ko. Nagtatanim ka. Diba? Nagtatanim ka dun sa prayer mo na yan. That is seed faith. So, ayan po, magkakaiba-iba yan. Kaya merong mga dun, diba? Dun sa envelope natin. So, just remember that giving must be voluntary, not pressured. At hindi dahil tinakot mo na mapupunta ka sa dagat ng apoy kasi magnanakaw ka. Alam niyo po, hindi po ito kidding aside, totoo po ito. Sinend ko yung link kila Kuya Ase. May isang pastor na nag-trending last time. Hindi ko alam kung anong church. Grabe po yung, alam niyo po, nasa pulpit siya. Nini-name drop niya yung mga tupa niya. Ikaw, wala kang bigay? Wala kang kwenta, sabi niya po. To quote, naalala mo yun? Yung sinend ko na yan. Wala kang kwenta, sabi niya. Umalis ka dito, sabi niya. May pinapagawa tayo dun sa second floor. Hindi nyo alam yon. Tapos pag natapos, gagamitin nyo.
anong klase ka? Ganun yung mga tirada po niya. So, medyo pag ganun ang exhortation, naku, sipain na po yan kung ganun mag-exhort, no? Pag pinag-exhort ako, tapos sinabi ko na mapupunta kayo sa impyerno pag di kayo nagbigay, naku, wag nyo na pong iulitin na pag-exhorting yan. So, kailangan voluntary because God loves a cheerful giver. Whether you are giving in net, in gross, kailangan may cheerful giving and voluntary. Hindi yung sinabi ng nanay mo, oy, nakita ko yung sahod mo, bakit kulang yung tithes mo? Yeah. Tapos nanay mo pala treasurer. Pero hindi nangyari sa akin yun, nagbibigay. Biglang defensive. Okay, so kailangan voluntary. So, usually, syempre pag bagong believer ka, magbibigay ka lang kung ano lang yung, 'di ba? Hindi pa yan tithes. Usually offering pa lang. 'Di ba? 20, 50 kasi yun yung maluwag sa heart mo. So wag po natin silang i-pressure. 'Di ba? Kailangan magmula po yun sa sarili nilang conviction. So the more they understand the meaning. Kaya importante po yung exhortation, 'di ba? Kailangan ng exhortation para mas maunawaan nila kung ano ba yung meaning ng pagbibigay. Yan. Altar call. Sino yung nagpa-pray over last time kay Pastora Jane? So, yun po yung altar call, no? Minsan, sasabihin ng preacher, tayo po'y tumayo. Worship team, tumayo na kayo. May kasama yun. Okay, minsan, i-invite tayong tumayo. Kung may prayer ka sa Panginoon ngayon, lumapit ka dito sa harap. Kung ikaw yung pinapatamaan ko kanina. So, lumapit ka dito sa harap. So, yun po yung altar call, no? Pray over ka, ililay yung hands nila sa'yo. Yan, that's altar call. Yan. Preaching of God's Word. So, the pastor delivers the message after reading scripture. So, yung iba po, pinapatayo yung mga members. So, ano daw po yung proper response natin pag may nagpe-preach? Huwag kumain at magkape sa likod. Ay, wala. So, listen with focus. Huwag ka lang basta makinig. Kailangan may focus. Tapos, avoid distractions. Baka naman nag-Shopee checkout kayo habang habang may Word of God. Do not use devices. Okay? But don't judge us po kasi minsan sa worship team, kami ng guys, anong papaawit natin, guys? Di ba? Kaya naman, nagmi-media. So, yan. As much as possible, do not use devices. Ano pa? Be sensitive to others. Baka naman mamaya yung baby mo iyak ng iyak. Di ba? So, nadidistract na yung iba. Pwedeng labas mo na ng konti, patahanin. Di ba? So, be sensitive to others kasi nakikinig din sila. Yan. Communion. Ayan. Breaking of bread. Communion remembers Jesus' sacrifice and the new covenant. So, tayo po dito sa LOTN San Roque, ang communion po natin is every first Sunday of the month. Okay? So, pwede po yan magkakaiba-iba. Hindi ko po alam kung sa lahat ng LOTN first Sunday, pero tayo po nakasanayan natin every first Sunday. So, ito pong ginagawa natin na to ay pag-alaala lamang sa ginawa ni Kristo. Wala po siyang connect sa salvation natin. Okay? Hindi po tayong masisave ng communion. So, inaalala lang po natin yung sacrifice ni Jesus. So, yung bread daw po, symbol siya ng katawan ni Kristo na broken para sa atin. Diba? Hinati-hati. So, yung cup naman po ay symbol ng kanyang dugo. Diba, nung Last Supper, sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, kapag po inaalala natin, we are grateful dun sa sacrifice niya. Okay, so, gusto ko pong linawin ito. We reject transubstantiation. Bahala na kayong substantiation. Yan. So, anong ibig sabihin nito? Yan po ay Roman Catholic doctrine. Na kapag daw tinataas yan during Eucharist, nagiging literal daw po siya na body and blood of Christ. So, hindi po tayo naniniwala dyan. Nire-reject po natin ang doctrine na yan. Okay? Symbols lamang po ang bread and wine. Okay?
symbols lamang po. Hindi po sila literal na dugo at katawan ni Kristo. At hindi po yan nagiging magic. Okay? Silinawin ko po ha, ang communion walang kinalaman sa salvation natin. Okay? Ito po ay pag-alaala lamang sa ginawa ng Lord. Ano po yung proper participation natin dito? So, di ba pag nagsasalita yung pastor, yung itaas ang ang bread, di ba? Anong dapat natin gawin? I-self-examine po natin i-examine po natin ang ating mga sarili. Amen? Yung mga ginawa po natin at yung mga hindi natin ginawa na dapat natin gawin. Ano pa? Remember po natin yung ginawa ni Christ. Pangatlo, gratitude. Amen? We must be grateful for that sacrifice. Kasi without the sacrifice and without His resurrection, wala. Walang kaligtasan, wala lahat. Amen? Tapos, ito po, madalas po, pagkukulang po natin, no? Dahil humihingi ang mga bata, iiyak kapag hindi binibigyan na lang natin. So, wag daw po natin gawin yon sa mga ushers. Do not give the child mindlessly kasi hindi pa nila nauunawaan. So, nagiging walang kwenta po siya kapag binigay lang natin. So, ito pong communion is very important. It's remembering what Christ did. Di ba? So, wag po nating bibigyan ang mga bata. So, only believers should partake. Hindi yung, kung yung mga tricycle driver dyan sa harap, bigyan kayo. Mag-communion muna kayo. Hindi po ganon. Amen? Kailangan may pag-iingat at kailangan sa mga believers lang. So, yan po yung proper participation. Yan, ito na. Water baptism. Parang yung natawa po ako dun sa mga iba na parang kada may baptism, nagpapabaptize. Lalo na yung mga youth, no? Kada na lang may swimming, may baptism, nagpapabaptize sila. Ano bang ibig sabihin ng water baptism? So, full immersion in water, symbolizing repentance, new life, and public identification with Christ and His church. Sino daw po yung kailangan mabaptize? Yung mga nagrepent, yung mga naniniwala, at yung mga nagfa-follow kay Jesus. So, ano po ba yung water baptism? Ang water baptism po ay public declaration na nagsusuko ka ng buhay kay Jesus. Ikaw ay nagre-repent sa mga kasalanan mo, at ngayon, ito na yung bagong buhay mo. Ano yung bagong buhay na yon? To follow Him. Amen? It's a new life. Public declaration of new life in Christ. So, wala po siyang connect ulit sa salvation. Tama. Ang breaking of the bread po, ang communion, at ang water baptism, ordinances lang po ng church. Wala po silang kinalaman sa salvation. Okay? So, lilinawin po natin yan, ha? Yan. Bakit kailangan nating mabaptize? Kinaman po yan ni Christ, di ba? Pinractice ng mga apostles, and a picture of what happened to the believer in Christ, di ba? Nung ikaw, bago ka iloblob, yan yung dati mong buhay. And then, nung umahon ka, it's a new you. Alright? So, wala siyang connect sa ating salvation. Kasi nga, nung nakapako nga sila, di ba, yung tatlo, sabi nung isa, Jesus, pag nandun ka sa paraiso, wag mo akong kalimutan. Hindi naman sinabi ni Jesus na, sige, baba ka muna, pabaptize ka, isasama kita. Hindi. Di ba, sabi niya, ngayon din, isasama kita. Di ba? So, yes, that's water baptism. Yan. Symbolic pictures, believer's burial service, the believer's resurrection to new life. So, ikaw ay niloblob, yun yung burial mo, and then, nung umahon ka, resurrection na siya to new life. Yeah. When to be baptized? Kailan mo feel? Tuwing swimming ba? Magpapabaptize ka bigla? Pag nagbe-beach? Para mas maganda yung picture mo, no? Yan. So, as soon as possible after salvation, baptism does not save. It is a public declaration of one's new life in Christ. Yes. Kapag nauunawaan mo na talaga ang salvation mo. Okay? Ayan. So, mahaba-haba. Belonging to a local church community. So, kailangan mabelong tayo. Hindi yung after mong mabaptize, lipat-lipat ka. Alin kaya yung
ano ngayon, sa CCF, si Pastor Bong ngayon, dito muna ako. Tapos, next week, sa ano naman, kasi magaling yung preacher. Tapos, susunod kay Pastor Stephen. No? So, kailangan po nating mabelong sa local church, which is your home church. Diba? A local church is a group of Jesus followers in one area who meet together regularly. So, yung mga early believers po, ganyan yung ginagawa nila. Nagmi-meet sila together, kumakain ng sama-sama. Kagaya po ng ginagawa din natin, sumasamba sa Panginoon. At dahil doon, mas marami pang nadaragdag sa kanila. Okay? So, bakit kailangan po na mabelong tayo sa isang church lang, hindi sa multiple church? So, belonging to one church helps you grow better than hopping from church to church. Sa LOTN Florida Blanca po noon, di ba, naalala niyo yung grupo ng kabataan na umattend, tapos sabi nila nag-church hopping sila. So, that is not healthy po. Hindi ka mag-grow. Kung para kang nag-grocery ng church. Alam mo yan, yung add ka ng add, and then, kung saan mo gustong umattend ngayon. Hindi po yun maganda kasi hindi ka mag-grow. Wala kang sense of belongingness. Amen? Yan. Ito po yung mga dahilan kung bakit kailangan nating maging part ng local church. Yan. For us to grow spiritually. Mas mag-grow ka spiritually if meron kang local church. So, by joining yan, mga Bible studies, discipleship, and prayer meetings, mas nag-grow ka pa. Ano pa? To grow in Christian living, learning to live holy, pure, and righteous lives. Why? Kasi may mga taong accountable sa buhay mo. Diba? Yan, Christian living. Yan, ito pa. To learn accountability. We are accountable to one another. So, ang tawag dito, ang responsibility po natin sa bawat isa is to watch one another. 'Di ba? Sinusuportahan mo siya at dapat susuportahan. Merong give and take relationship. Hindi lang take tayo ng take na ikaw laging pinapakinggan pag fellowship kasi ang dami mong problema, ikaw lagi kukunin mo na yung oras ng lahat dahil kinuwento mo ng detalyado yung buhay mo, di ba? So, that's fellowship. Kailangan accountable po tayo. So, sabi dito, helping each other. Ano pa? Correcting one another. So, isa po yan sa reasons kung bakit kailangan member ka ng isang church. And staying strong in faith together. Diba? Mas nag-grow ka. So, correcting po is a form of love. Amen? Is a form of love. Kapag di mo kinokorek ang isang tao, kahit mapapahamak na siya, hindi mo siya totoong mahal. Kasi, mahal mo lang yung good image mo eh. Diba? But when you correct, it's a form of brave love. Kasi di baling magalit siya sa'yo, pero naituwid mo siya. Di ba? Conclusion. Yan. After learning all this, especially the meaning and importance of the church, believers are expected to participate actively with joy and enthusiasm. So, helping their own spiritual growth and strengthening the whole church. So, ngayon, kung ikaw ay first-time believer at naintindihan mo to, hindi ka na maguguluhan, di ba? Kung bakit nagtataas sila ng kami, ba't sila umiiyak, di ba? Opening prayer pa lang, gumanon pa lang, iyak ka na So, mas mauunawaan mo na, di ba? So, kung bakit kailangan mo rin mag-give and everything. Right, so, questions? Any questions po? Di ba, may tanong. Gabi ka, meron ba? Tanong mo na yan. Naiiyak ka pa. Okay. Ito. Who founded or built the church? Ang sagot po natin dito, si Jesus Christ. Hindi si Peter. Di ba? Siya po ang founder ng church. Sabi niya dito sa Matthew 16:18, "You are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Ano po yung context nito? 'Di ba? Sabi ni Jesus, sino ako sa palagay nyo?
Sumagot yung iba, sabi na, some say you are a prophet. Di ba? Sabi naman nila, ikaw si Elijah, ikaw si Moses. Tapos sumagot si Peter, sobrang pabibo niya. Anong sagot niya? You are the Son of the living God. Sabi ni Jesus, ito, on this rock I will build my church. So, hindi po si Peter yung sinasabihan niya kung hindi yung confession niya. Ano yung confession na yon? Jesus is the Christ, the Son of the living God. Right? So, yun po yung pinagmulan nun. So, the church belongs to Jesus Christ alone. Wala nang iba. Amen? Oh, question number 2. Ito na yung sinasabi ko kanina. Applicable pa daw ba yung tithing sa present age? Syempre naman. Di ba? Why? Kasi, yung tithing po, nag-exist na before the law. Ginawa na siya nila. Sino? Abraham. Di ba? Sila Melchizedek, no? Before pa law, ginawa na. At higit sa lahat, in-affirm siya ni Jesus. To, sa Matthew 23:23. Hindi niya sinabing, hindi niya nirebuke. 'Di ba? So, ano pa, sabi pa nga doon, pati pagbabayad nga natin ng tax, hindi niya nirebuke, 'di ba? Ibigay yung para kay Caesar, ibigay yung para sa Diyos. So, mas lalo na ang tithing, 'di ba? So, kailangan po nating mag-tithes. Because of this, we believe tithing still applies today. Yan. Marami pong nagtatithe faithfully, nakaka-experience ng grabing provision ng Lord. The math is not matting, no? Kasi ito lang yung pera mo, pero grabe, ang dami mong nagawa, na-survive mo. Diba? Nanaba ka pa. Diba? So, yes, God's provision and do not lack. Because we are tithing faithfully. Kaya at a young age, Bong, ayan sila Gab, ngayon pa lang, gawin nyo na siyang lifestyle. Wag habit lang. Lifestyle ang mag-give faithfully sa Panginoon. Diba? Yes, and obedience. Kasi alam mo, magpo-provide ang Lord sa'yo. Diba? So, ayan, if I don't give my tithes, do I sin? Yes. Kasi ang tithing po ay command. So, choosing not to obey is disobedience. Sabi po ng Malakay 3:10, bring. Diba? Hindi sinabi ng Lord na, can you please bring? Ox lang ba? Na mag-tithes ka? Kung okay lang naman, kung di masama ang loob mo. Diba? Hindi sinabi yon. Sabi niya, bring. So, God commands it. Pero, wag mo sasabihin sa kapwa mo, hindi ka nagbibigay, mapupunta ka sa impyerno. Personal. Amen? Personal mo yan. Kanya-kanyang conviction. So, kung may nakikita kang nagnanakaw ng tithes, kung nakikita mo na nagnanakaw yung kapwa mong ng tithes, wag mo siyang i-pressure. Ano po yung dapat natin gawin? Rebuke with love. Ano po? Ano daw? Makihati daw. Nako, makihati daw siya. Makihati daw siya. Lord, kunin mo na siya. Hindi siya nagtatights. Pwede ba? so wag ganun. Kailangan rebuke with love. At dapat may relasyon ka sa kanya. Close kayo. Hindi yung ngayon mo lang siya nakita. Bagong attender lang siya. Ang tagal mo na palang Christian, di ka nagtatights. Naku, sis, mapupunta ka sa impyerno niyan. Di ba? Hindi po ganun. Oh, kaya pala ganyan ang buhay mo ngayon. Grabe yung condemn, no? So, hindi ganon. So, we are accountable to one another, pero dapat with grace and love pa din. 4. Yan, ito. Okay lang bang mangutang ng pera para makapag-tithe? Kunyari na short ka, nagamit mo lahat. Kaso natatakot kang mag-disobey. So, sis, pwede bang pautang muna ako? Ita-tithes ko lang? No. Tithes must come from your own income, not borrowed money. Kailangan talaga ihiwalay mo siya agad. Huwag mangutang. No? Huwag pong mababaon sa utang dahil nag-tithes. Ay, wag mong hingi. Pwede ba yun? Yung ano pala, it's not okay to borrow, pero okay lang manghingi. Pwede ba? Hindi po. Hindi pwede yung pwedeng pakidinan mo na ako pa mong kaya pang tithes ko. Hindi pwede. Dapat from your own. Yeah. Hingi ka sa Lord. Lord, next time gusto ko pong nagde-desire na ako na bigyan mo ako ng pang tithes ko.
And next time, pag gumawak ka ng pera, ang unang-una mong gawin, ihiwalay ang tithes. Huwag mag-check out agad sa Shopee. Di ba? Yes, dapat una, priorities, di ba? Nag-pray ka binigyan ka ni Lord di ba? Tapos pag binigay na, biglang Shopee agad. Hiwalay natin agad yung para sa Lord. Ano pa? Should I tithe from gross or net income? Ayan, ito yung sinasabi ko. Anong ibig sabihin po ng gross? Kunyari, ang sahod mo, kabuuan, kunyari, 10,000. Magkano ang tithes nun? 1,000. 1,000, di ba? So, sa iba po, di ba, may kaltas. Kumare, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Kumare, nagiging 8,000 na lang siya. Yun ang net. Di ba? So, magkano na lang yung net mo nun? 800 na lang ang tithes mo. So, tayo po, we believe sa church natin, we believe tithes should come from the gross income since it is the full amount God provides. Diba? But some choose to give from the net income. Hindi naman po natin condemn yan. Ito lang yung paniwala natin. Diba? So, ang pinaka-importante po sa lahat is faithfully giving to God what is due to Him. It's based on your own personal conviction na masaya kang ibigay sa Panginoon. Amen? Besides, kung sabi ni Pastor Romel, ganito yung sabi ni Pastor Romel, saan mo ba gustong pagpalain? Sa net or sa gross? Siyempre, sa gross. Diba? So, magbibigay tayo doon. But, kung saan ka faithfully nagbibigay, doon ka. Amen? Oh, ba't puro tithes ang nasa questions dito? Can I divide... Ayan, ito. Can I divide my tithe among different churches? Meron po tayong na ganito, na nung nakapag-abroad siya, may church siya na inatenan doon na hindi LOTN. So, parang, ano ba yon? Saan ba siya dapat mag-tithes? Doon o dito? Pwede ba nahati? Yung kalahati dito, kalahati doon? Tanong mo tithes ka. Ay, nako, huwag mong guluhin ang usapan. Alright, so, yan. So, ang sagot po natin, syempre no. Sabi dito, storehouse sa Malakay 3:10, singular siya. Your tithe belongs to your local church. Kung saan ka nagsaserve, kung saan ka nag-grow, kung saan ka kumakain ng spiritual food, doon ka mag-tithes. Now, kung gusto mong tumulong sa ibang church, that is pledge. Diba? That is love, gift. But your tithes must be sa local church. Amen? You know, if you want to help other churches, give that as offering. Wag galing sa tithes. Congratulations. Guys, palakpakan yung sarili nyo. Yes. Last lesson ng Module 1. End of Module 1. Praise the Lord. So, nakatapos na tayo ng isang module. Shout out sa mga may kulang pa sa watch later. Kindly finish the watch later, guys. And if nandito ka na sa part na to ng video, congratulations to you. Nasa end na tayo ng Module 1. So, sa susunod na module, I hope kasama pa namin kayo. Tayo po ay sama-samang mag-grow sa Panginoon. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Salamat, Lord, sa salita mo. Salamat po, Panginoon, sa understanding po na ipinagkatiwala mo sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay maging joy ng church na aming kinabibilangan. Joy, strength, Panginoon, encouragement, Lord, at maging effective po kami, Panginoon, dito po sa pinagdalhan mo sa aming church. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at patuloy mo pong panaigin ang pag-ibig namin sa bawat isa. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang parangal. In Jesus' name, Amen. Alright. Uy, nabot tayo ng ilang oras yon. 1.5 oras.